So from problem number 8, reheat cycle and engine. An ideal reheat turbine with one stage of reheat receives steam at 8.0 megapascal for 80 centigrade. Reheat pressure is 0.83 megapascal and exhaust pressure is 0.07 megapascal. The work is 1559 kilojoule per kilogram, and the thermal efficiency is 41.05%. Now find the temperature of the steam leaving the reheater. Now, siyempre need muna natin yung graph. Sa paghanap ng graph, which is yung TS diagram, drawing muna yung TS diagram and yung schematic diagram. So, para masimulan muna yung ating solution, so, syempre, list out muna natin yung given sa problem. So, meron siyang na-mention na pressure, given na pressure 1, 8 megapascal. So, dun sa unang temperature na binigay niya, which is 480 centigrade. Now, dun naman sa second pressure na binigay niya, which is 0.83 megapascal. Then, yung pinaka-last pressure, which is stated at pressure 4, is equals to 0.007 megapascal. So, binigyan rin tayo ng na-mention natin kanina, which is cycle, efficiency cycle at 41.05%. And given na yung work turbine, since sinabi lang niya work, hindi niya na-mention yung mismong work net, ibig sabihin work turbine lang ang gagamitin natin, which is at 1559 kilojoule per kilogram. Then yung hinahanap, which is yung kung ano ang temperature na lumalabas galing sa reheater. Ngayon, so para maintindihan ng maigi yung mismong problema, i-draw muna natin yung TS diagram. So sa TS diagram, syempre need na natin ma-memorize yung TS diagram. So para makuha yung point 1, at point 1, aakit siya dito sa palabas sa superheated region. Then bababa siya, either di natin alam kung papasok siya sa loob ng line or doon lang siya sa labas. So iwanan lang natin muna sa labas ng yung point 2. Then yung next stage, which is yung point 3, umulit na naman siya sa reheat dahil ininit natin siya, pinadaan natin siya sa reheater. So ibig sabihin, paglabas niyan, tataas ang temperature papunta sa turbine para ma-evaporate yung tubig. So ibig sabihin, nag-superheated siya sa point 3. Then stated at point 4, yung point 4 hanggang mapunta siya sa pinakaloob ng line or sa loob ng graph natin. So ibig sabihin, saturated na siya. So para makuha naman natin yung point 5, which is kailangan magsakto lang siya sa graph sa pinaka-point niyan. Ibig sabihin, yung point ng 5 is magta-touch siya dun sa saturated liquid line. Then aangat siya papunta sa point 6. Then yung pinaka-last point niya, which is yung sa line ng graph na yun. So nagawa na natin ang since sinabi ng state ng problem, which is one stage. So ibig sabihin, isang stage lang siya, consists of 3 pressure, which is 8 megapascal. 8 megapascal sa pinakauna. Then dito sa pinakababa ng ilalim ng 8 megapascal at point 2 and point 3, which is 0.83 megapascal. So meron na tayong 3 pressures, which is yung pinaka-last pressure ay 0.007 megapascal.
So, meron na tayong 3 points. 8 megapascal, 0.83, tapos yung 0.007 megapascal. Ngayon, sunod natin gagawin, which is matukoy natin yung mismong schematic diagram. So, gagawin muna natin, which is identify muna natin kung anong step by step process. So, sa boiler, from boiler, lalabas ang enthalpy 1. Then, after lumabas ng enthalpy 1 sa boiler, mag-enter siya ng turbine, then pupunta siya sa reheater, which is 2. Then, after pumunta ng enthalpy 2 dito sa reheater, syempre magkakaroon niya ng papasok na heat, which is QRH. Then, after nun, lalabas ang enthalpy 3. Afterwards, sa sunod na step, which is kapag dumaan na siya ng turbine, magkakaroon ng work, ibig sabihin, lalabas na dito ang point 4, which is enthalpy 4. Dadaan siya sa condenser. Then, dadaan siya sa process na dadalhin siya sa pump station, which is enthalpy 5. Lalabas na siya sa pump station para madala sa boiler. So, yung pinaka-last step, syempre, yun na yung last, 0.6. Yun na yung pinaka-last point. So, syempre, kung anong heat na nangyayari dito sa schematic diagram, kailangan na rin natin malaman. So, yung sa boiler naman, since may papasok siya na 6, meron din siyang kakaroon ng heat added. I mean, hindi naman siya totally heat added since meron pa tayong kasamang RH. So, initially, yung QA mo is equals to QRH plus QB, which is Q heat ng boiler. So, pag-add na lang natin itong dalawa para makuha ang mismong total heat added sa system ng reheat natin. So, since meron naman tayong given na schematic diagram and na-list out na naman natin yung pwede naman natin i-solve for solution. Dito nga pala, QRH, Q rejected, then meron siyang ina-add na work pump. So, anong sunod? So, syempre, punta muna tayo sa pag-solve ng unang point. So, unang point, lalabas sa boiler. Ibig sabihin, galing sa boiler, mataas ang temperature niya. So, at point 1, 8.0 megapascal at 480 centigrade. Syempre, pag binasa natin sa graph, lalabas na siya ng superheated, which means na sobrang init niya na pupunta na tayo sa vapor table. So, at 8 megapascal, hanapin natin yung 8 megapascal na yan sa pinaka-vapor table. Table 3. So, at 8 megapascal, ililinya natin siya sa temperature na 480 degrees. 480 degrees. So, at 8 megapascal, 480 degrees, tingin dito. Then, ililinya natin sa ruler. So, dapat ang makuha mong value, which is yung H mo, is 3348. At H1 is equals to 3348.4 kilojoule per kilogram. So, yung since mapapansin natin sa graph, ulit, tingnan natin yung graph. 1, 2. So, ibig sabihin yan, since itong 1 and 2, S1 equals S2. Constant yan. So, pwede natin magamit yung S2 natin. So, sa S2, 6 point, S1 equals S2 is equals to 6.6586
So, meron tayong S1, H1, then S1 equals S2. So, para malaman natin kung itong part na to sa point 2 is pumasok sa loob ng graph, kailangan punta tayo sa saturated pressure. Since meron naman tayong pressure na 0.83 megapascal. Ngayon, para malaman natin kung saturated ito or pasok pa rin siya sa superheated, pumunta tayo sa saturation pressure na table 2. At saturation pressure at 0.883, ito. Yan, at 0.83, pansin natin. Since, kasi nisip natin kung didikit siya dito sa linya. Ngayon, kapag dumikit siya sa linya, magiging SG yan. SG. Possible. Ngayon, guess natin since S1 equals S2, 6.6586. I-compare natin siya sa 0.83 megapascal. So, pag tinignan nyo dito sa part na to, sa pinakadulo dito, sa 0.83 megapascal, since at SG equals 6.6462. Oops, hindi pala. 6. Maling basa din. 6.6502. Ngayon, mapapansin natin. Itong SG na to, kapag kinompare natin itong dalawa na to, unequal siya. So, S2 equals SG not equal. So, ibig sabihin yan. So, ibig sabihin ng S2 equals not equal to SG. Ibig sabihin yan, superheated. Superheated. So, kapag superheated, ibig sabihin, so yung 0.83 must be, or definitely, nasa vapor table na siya. Since hindi siya nakapasok sa vapor line. So, titingin tayo sa vapor line, hanapin natin yung 0.83. Ayan. So, nandito na tayo sa listahan ng pressure. So, dito mapapansin natin, 0.82 at 0.84 lang ang available. So, pwede natin gawin is, since yung pinaka-importante sa point 2 natin, ang kailangan hanapin sa point 2, which is yung H2 at H2 lang naman ang pinaka-importante. So, para mahanap yung H2, gagawa tayo ng table. Ma-form tayo ng table. Yep. Para mas maintindihan ng maigi yung solution, gagawa tayo muna tayo ng table, which is may temperature dito, tapos yung sa gilid nito, side na to, is consists of pressure. And since 0.82 sa left hand side, gigit na natin yung missing na pressure sa gitna. Then yung 0.84. Then yung temperature niyan, which is, since di natin mahanap kung anong gagamitin natin value. Yung gagamitin natin value, which is S1 equals S2 equals 6.6586. Ngayon yung 6.6586 para mahanap natin yun. At 83, titiyan natin dito sa part na to. Ngayon, pag napansin nyo na yung itong part na to 6.6586, pag kina-compare mo siya sa value, medyo lumalapit siya sa value ng 6.6586. Ano, 6.67, 6.66, 6.66, 6.64, 6.63. Eh, yung value natin, 6.65 something. So, pwede siyang pumasok dito, kalagitnaan ng 0.83. So, yung mga gamit natin, which is yung 170. Dito pala. So, dito sa 170, pansin natin 6.6462, 6.63. Pwede siyang gumit na dito. Then, at the same time, medyo malapit rin siya sa 6.67, tapos 66. Basta dito somewhere, sa part na yan.
So, lagyan na muna natin 170. Tapos yung unknown temperature natin, which is T na lang. T2. Then yung sunod na temperature, which is 175. Ngayon, hanapin natin yung since nakafocus tayo sa S. Since meron naman kasi tayong S, unahin muna natin yung S side. Ngayon sa S ulit, yung given na S natin, which is yung kalagitnaan ng 0.83, 6.65, 86. So, meron tayong S dito. So, yung hinanap na lang natin, which is yung T2. So, paano muna natin hanapin? So, unang-unang gagawin is hanapin yung S ng 0.82 at 170, tapos 175. At the same time, 0.84 at 170, tapos 0.84 ng 175. So, sa 0.82 yung S nyan, which is 6.6462. Then, pag tinignan natin sa 0.84, 6.6323 yung value ng S dito. Ngayon, pag bumaba tayo dito sa 170, yung value nyan, makikita natin is 6.6739. Tapos yung kabilang side, which is 0.84, 6.6602. So, meron na tayong makakomplete na natin yung table. Pero, yung focus lang naman natin, since hindi naman makomplete yung table, literally na masolve lang yung T2. So, anong unang gagawin? So, unang gagawin, which is maghanap tayo ng isang row or isang column, isang row na complete yung set ng value. Then, para masolve yung missing value dito, either kahit anong dito or dito, pwede rin. Basta unang-una is kung alin mas madali. So, pipiliin ko, which is hanapin ko yung value nito, which is since yung pressure nito complete naman, pwede ko siya straight calculate naman. So, dito sa calculate, meron tayong mode 3.2. So, yung left side naman, yung X, is ipa-plugin ko yung 0.82. Then, yung 0.84. Since pinili ko tong side na to, since may isang value siya na complete. Pero dito naman kasi sa syempre sa right hand side, which is yung Y table, yun yung sa pang missing part. So, i-relate natin yung 0.82 sa babang row, which is 6.6462. Then sa 0.84, which is 6.6323. So, since meron na tayong set ng value, iisin mo lang. Tapos yung value na 0.83 na hinahanap natin, which is yung unknown value dito sa ilalim. So, 0.83, tapos shift 1, tapos reg, tapos yung 5. So, makuha na dapat natin, which is 6.63925. Yan. So, ulitin natin. So, dito naman, yung focus naman natin, since mas konti naman yung value dito, ibig sabihin mas faster ako mag-input ng values. So, ito muna ang gagamitin ko. Same rin, pressure. Then, hanapin ko yung values nitong sa pinakababa. So, 0.82 pala. 0.82, then 0.84. Then, 0.84 katapat niya, which is 6.6602. Then yung katapat ng 0.82 para makita ko tong value na to, which is 6.6739. So, AC mo lang, then hanapin mo yung 0.83, shift 155, then ang dapat sagot is 6.66705. So, since meron tayong column na complete set ng value, pansin nyo, 1, 2, 3. Ito, 1, 2.
So, ibig sabihin, ito na lang yung hinahanap natin. Ibig sabihin, solvable na ang T2. So, mode 3-2. So, to solve for T2, ito ang gagawin kong left hand side since ito yung may complete na value. So, dito sa part na to sa taas, 6.63925 tapos equals yung pinakababa 6.66705. Then, i-relate ko siya dito sa 175 since hinanap ko yung temperature. Then, i-relate ko yung taas na part dito sa 170. Therefore, yung unknown values, ipa-plugin ko dito sa calco yung 6.6586 tapos shift 155. So, yung temperature mo na dapat na makuha, which is 173.48 centigrade. But, hindi pa yun yung hinanap natin, which is, since hinanap natin H2, so pwede na tayo gumawa ng panibagong table. Since 170, 175 pa din, then nakakita naman natin yung T2, which is 173.48. So, same din sa taas, 0.82, tapos 0.83, 0.84. So, at 170, dito naman sa part na to, para mas malinaw, sa taas na finocus natin, which is S table, dito naman sa babang table, which is H nang hinanap natin. Focus na tayo sa H. Okay. So, dito sa part na to, itong part na to, H nang hinanap natin, 0.82 at 170. Ang makuha natin value, which is 2766.5. Then, yung 84 naman, 2.765. Then, since dito naman sa baba, which is 1.75, itong 175 temperature at H from 0.82 to 77.1 ay 0.9. Then dito naman 2.77.4. Ngayon, hinahanap natin yung kalagitnaan ng 0.83, which is H2. So, anong unang gagawin? So, possible natin gawin, which is, since hinanap natin H2, pwede kong gawin is, i-kompleto ko yung assets ng values dito sa kalagitnaan. Pwede yun. So, gagawin ko, which is, hanapin ko itong values dito, sa side na to. Then, i-interpret ko siya gamit ng pressure sa taas. So, let's try. So, mode 3-2. Then, yung gagawin kong right hand side, which is 170 ng temperature, since complete yung values. So, itong unahin kong part, yung 0.82 part. So, 278.9, i-relate siya sa 175. Then, dun sa taas na part, 2766.5 AC, tapos 173.48, shift 155. And dapat makuha natin value, which is 2775.1304. Now, sunod natin yung kabilang side.
which is yung 0.84. So, at 170, tapos 175, i-rate ko lang tong values nito sa tapat niyan, which is 2.7774, 77.4 pala. Then, sa taas niyan, katapat ng 170, 2765.6, yeah, 2765.6. Okay, so AC, tapos 173.48, shift 155, then makuha natin value which is 2773.8128. So meron na tayong 2 complete row, isang complete na row. So solvable na yung H2 since complete naman yung values ko dito sa pressure. So pwedeng gawin i-mode 3 to, then yung right hand, yung X table ko gagawin kong pressure. So 0.82, then yung kabilang side which is 0.84, katapat ng 0.84 which is yung 2773.8128. Tama ba? Then yung tawag dito, yung katapat ng 0.82, tama, 0.82, 2775.1304. Tapos AC, then at 0.83, shift 155, then makuha mo dapat is at H2 is equals to 2774.47. 47. Ayusin ko lang, hindi nakita sa gilid. Okay. So dapat yan yung H2 mo. So anong sunod na gagawin? Since meron na tayong H2, meron tayong H1, so sunod natin gagawin which is solve for H3. Ayan, para makuha yung H3, gagamitin natin yung QA, yung kanina na ginamit natin, which is yung formula na QA equals QRH plus QB, Q ng boiler. So QRH plus QB, tapos babasahin natin sa diagram. Bali, ang makuha mo dapat is H3 minus H2 quantity plus H1 minus H6 yung cube ng boiler. So QA, then solve for H3. So transpose mo lang yun. So makuha mong value is H3 is equals to QA plus H2 minus H1 plus H6. So meron na tayong formula para mahanap ang H3. So yung problema naman is paano natin mahanap yung QA. Yun sa QA, meron naman tayong work na binigay. Meron namang work. Pero unatin natin yung paghanap ng work net. So ano nga ba yung work net? So yung work net is work turbine minus work pump. So paano mahanap yung work pump? So sa work pump, meron namang formula yun which is VF5. Quantity pressure 6 minus pressure 5. Ngayon, yung tanong dito, ano ba yung VF5? Anong tinutukoy niyan? So pansin natin, bakit sinabing VF5? Yung F na yan, dumikit siya sa linya. Ngayon, titignan natin sa diagram. Kaya tinawag F kasi nga dumikit siya sa liquid line, kaya naging F siya. Kapag binabasa nyo yung diagram, papasok siya dito sa pinaka-point ng line. So
hinahanap niyan yung V. Yan yung hinahanap natin, VF. Ang point na to. So, paano makikita? So, at 0.007 megapascal, pupunta tayo sa saturation pressure, table 2. So, sa saturation pressure, 0.007. So, makikita natin sa page 8, 0.007, itong part na to. At 0.007, so 0.07 ay ang VF niya is 1.0074. Alright. Ano natin? Ayusin ko lang. Alright. So, ang VF natin is 1.0074 raised to negative 3 meter cube, cubic meter per kilogram. Then, yung pressure 6, pabalagan natin yung diagram. Ito yung pressure 6 natin, which is, hindi pala, itong linya na to, papunta dito, which is 0.83 minus yung pressure 5, which is 0.07. So, yan na yung values na input mo. Tapos, megapascal. So, yung megapascal, equivalent yun sa meganewton per meter square. So, cancel. Matitira sa is meganewton times meter per kilogram or megajoule per kilogram. Para mapalitan nyo yung meganewton, times mo lang siya sa 1,000 kilonewton. 1 meganewton. Para makancel ang meganewton. So, pag sinunod na natin yan, makukuha natin value ay which is 0.82909 kilojoule per kilogram. So, meron na tayong work pump. Kaya yung hinahanap natin, work net. Since given naman yung work turbine, nilista natin siya. So, work turbine minus work pump, solve lang yan, which is 1559 kilojoule per kilogram minus 0.82909 kilojoule per kilogram. So, ang makuha mo dapat is 1558.171 kilojoule per kilogram. So, yan na yung work net mo. So, solvable na yung QA. So, yung E-cycle is equivalent to work net over QA. Then, solve for QA, work net over cycle, efficiency cycle. Then, 1558.171 kilojoule per kilogram over yung given na efficiency cycle, which is 40 or 0.4105. So, ang makuha mong value dyan is 3795.79 kilojoule per kilogram. So, dito meron na tayong QA. Saan magagamit ang QA? So, pwede natin magamit dito sa paghanap ng H3. Ngayon, yung problema natin is paano masolve ang H6. So, para mahanap yung H6, since meron tayong work pump, therefore, pwede natin gamitin yung formula ng work pump gamit from schematic diagram. So, pag in-isolate natin yung work pump, so sa work pump, meron pumapasok na enthalpy na 5. Then, pumapasok yung work ng pump. Then, palabas yung H ng 6.
So, kapag binalance equation natin, ang makuha mo dapat dyan, which is work pump plus H5 equals H6. So, since hinahanap naman natin yung H6, so, pwede natin isolve to directly. So, 0.829 kilojoule per kilogram plus yung H5. Anong H5 natin? So, sa H5, madali man lang makuha yung H5 since at H5 is equals to HF5 at 0.007 megapascal. So, titingnan ulit tayo sa saturation pressure. Wait. Dito. At 0.007 megapascal ang makukuha nating values para sa HF 163.40. So, equivalent siya sa 163.40 kilojoule per kilogram. So, muna tayong H5. So, pwede natin gamitin dito. So, ang dapat na makuha mo dyan is 164.229 kilojoule per kilogram. So, meron na tayong work H6. So, meron na tayong H6. Check natin yung pabalikan natin yung formula. So, meron na tayong QA. Meron na tayong H2. Tama? Oo. Dito sa pag-interpolate, dito sa table. H2. H1 included. H6. So, pwede natin masolbang H3. So, sa H3, sa pag-solve naman ng H3 equals, i-add lang natin yung lahat. Yung QA 3795.79 plus H2 2774.47 minus H1 which is H1 natin ay 3348.4 kilojoule per kilo. Hindi, wag na yung unit. And sunod is plus H6 which is yung nakuha natin kanina 164.229. So, i-add lang natin yan 3795.79 plus 2774.47 minus 3348.4 plus 164.229. So, ang dapat makuha mo dyan is 3386, tama? 3386.089 kilojoule per kilogram. So, meron tayong H3. Ngayon, so since meron na tayong H3, pwede rin tayo maghanap ng temperature. So, paano maghanap ng temperature? So, by interpolation. Pabalik na naman tayo sa interpolation. T. Ngayon, since pabalikan natin yung diagram. So, since 2 and 3, pressure 2 equals pressure 3. Constant yan. So, ibig sabihin, dun rin tayo dadaan. At 0.82, 0.83, and at 0.84. Anong hinanap natin? So, yung temperature dito is unknown. Since di pa natin kung saan tayo kukuha. Yung meron lang sa atin is kalagitnaan ng 0.83 which is yung nakuha natin kanina. Anong H3 3386 3386.089.
So, yun yung meron sa atin, kalagitnaan. So, ang gagawin natin dyan? So, pwede natin gawin is babalikan natin yung cable. Since napansin natin sa diagram nag-akit siya, ibig sabihin superheated. Papasok tayo sa vapor line. So, para mahanap natin yung value ng 3386.089, sasakto natin siya dito. So, para masakto mo siya, hanapin mo yung values dito. So, yung focus natin, yung H ng bawat pressure. So, yung nakuha nating value, kakompare lang natin. Yan. So, yung nakuha nating value which is 3386. Kakompare natin dito. So, may nakita akong kamukha. So, dito sa part na to, diba, since 3386 ang nakuha natin. So, yung nakuha nating value 3386. Napansin natin na itong part na to at 0.82 medyo malapit na siya, 3394. Tapos yung kabilang side which is 3394.2. So dito pansin natin pag nagbasa pa tayo sa H pababa 380, 34. Ibig sabihin naglagpas na, so di na natin pwedeng isama ang 380. So bababa pa tayo. So sa 340, sa 440 degrees, pansin natin yung H nya at 0.82 pressure, 3351.7. Tapos may isa dito 3351.4. Then baba lang yan, 94 kaagad, 94. Ibig sabihin nag-range siya sa 51.7 to 94.4. Ibig sabihin pwede natin siya ma-interpolate dito sa part na to. So sa yung gagamitin natin temperature which is 440, then yung unknown temperature natin which is T3, then yung 460 ang baba, then yung hanapin nating value which is 0.82. So sa 440 degrees 0.82 is 3351.7. Then yung kabila naman which is 0.84 is 3351.4. Then yung baba naman which is yung 60, baba tayo 60. Sa 460 yung H nya is at 0.82, 3394.4. Then yung 0.84 is 3394.92 pala. So meron na tayong sets na unknown. So para makuha natin ang problema na to, hanapin natin yung unknown value sa kalagitnaan. So, mode 3.2. So, pansin natin, itong pressure logging complete. So, ibig sabihin, ito yung gagamitin natin. Yung taas, since complete yung values. So, since itong part na to, may kulang sa gitna, pwede na tayo mag-solve dito sa babang part. So, 0.82, then 0.84. Then, sa 0.84, katapat niyan, 3351.4. Then, yung katapat ng 0.82, which is yung 3351.7. AC. Tapos, 0.83, shift 155. Then, ang sagot mo dapat is 3351.55. Then, AC ulit, shift 1, mode 3.2 ulit. Then, solve mo natin yung babang part para ma-solve yung T3. So, pressure ulit, 0.82. Katapat ng 0.82,
94.4. Ay, hindi. 0.80, balik pala. So, yung babang part, 82, which is 0.84 pala. Mali. Katapat ng 0.84, 3394.2. Tama. Then, 182, 3394.4. Tapos AC. Then, 0.83, shift 1, 55. So, ang makuha mo dapat dyan is 3394.3 kilojoule per kilogram. So, yung hinanap natin, which is yung T3. So, paano mahanap ng T3? So, pwede natin move 3 Then, since complete itong row na to, itong complete side, so, ito yung gagamitin natin sa X value. So, 3351.55, then 3394.3, then katapat niyan, 460. Then, katapat ng 3351.55, which is 440. Then, AC, then 3386.089, shift 1, 5, hindi, shift 1, 55. Then, makuha mo dyan initially is temperature to 456.16 centigrade. So, yan na yung sagot sa number 8. Pag kinumpare natin, ulitin natin. 455. Medyo may discrepancy sa decimal, pero malapit na. So, yun lang po.